Itong lalaking maskulado mula sa bilangguan ay si Peter. Madaling araw pa lang, giniba na niya ang pader ng bilangguan. Tapos gumawa pa ng 8,000 push-ups parang walang kahirap-hirap. Akala ng mga kasama niya sa selda na madali siya. Pero siya pala ang kamatayan. Sinakal, tapos hinampas ang ulo sa lababo. Akala nila isa siyang boksingero. Pero si Peter ay isang batang ulila na wala pang 15 taong gulang. 2 linggo ang nakalipas, si Peter at ang kanyang matalik na kaibigan ay nagsagawa ng isang hold-up. Masaya ang gang dahil nakuha nila ang $500,000 at isang gintong bar. Pero natuklasan nila na may isang sasakyan na sumusunod sa kanila. Akala ng mga ito na gusto lang nilang kumita ng hindi nagtatrabaho. Kaya ang itim na lalaki na ang ulo ay parang bini ay bumunot ng baril. Tapos sumilip sa bintana para barilin sila. Pero hindi tumama ang kahit isang bala. At sa halip, siya ang nataman ng bala. Para iligtas ang kanyang kaibigan, alam ni Peter na hindi magandang tumakas. Kaya nagpa siyang huminto ng sasakyan para harapin ito. Agad siyang kumuha ng shotgun at pinaputokan ang kalaban. Kahit na sinubukan niyang atakihin, nagtatago ang kalaban. Nakatago sa likod ng pinto kaya hirap si Peter na patayin siya. Noong gumalaw siya, nataman siya ng bala sa balikat. Akala ng kalaban na wala ng laban si Peter. Kaya naging kampante siya at nagsalita ng walang ingat. Sabing patay ka na, bata. Pero pagkasabi niya, biglang sinugod siya ni Peter. Sinaksak siya ng isang beses sa tiyan at pinatay siya. Pero bago mamatay, ang huling sinabi ng kalaban ay, patay ka na, hayop. Ako ay isang undercover na pulis. Pagkatapos ng insidenteng ito, si Peter ay binigyan ng silver bracelet at dinala sa presinto. Dahil naunang kumilos ang undercover na pulis, pinatay nito ang itim na kaibigan ni Peter, kaya si Peter ay hinatulan lamang ng 15 taong pagkabilanggo dahil sa homicide. Ang ama ni Peter ay si Alex. Si Alex ay mahimbing na natutulog nang makatanggap ng tawag mula sa isang dating kasamahan. Natunton ko na ang iyong anak. Siya ay nakatanggap ng hatol na 15 taon sa bilangguan dahil sa pagnanakaw at pagpatay sa isang pulis. Dati siyang isang anti-terror agent na laging naghahanap ng hustisya. Si Alex ay hindi inaasahan na ang kanyang anak ay umalis ng bahay para gumawa ng ilegal. Pagkatapos, sumakay siya ng sasakyan at dumiretso sa federal na bilangguan, kung saan nakakulong ang mga pinakasikat na kriminal ng Amerika. Bago makapasok upang bisitahin ang bilanggo, sumailalim si Alex sa isang mahigpit na pagsusuri. Nagkita ang mag-ama pagkatapos ng 3 buwan, ngunit si Peter ay hindi masaya at walang gana. Bakit mo ako hinanap? Hindi iyon mahalaga. Anong gusto mo? Nag-aalala ako sa iyo. Anak, ikaw ang pinakamamahal ko. Saan ka noong nasa ospital si nanay? Ang hiling niya ay makita ka sa huling pagkakataon. Pero hindi mo ginawa. Noon ay nasa Iraq ako, isang special forces. Wala akong magawa. Tama na. Huwag kang magdrama. Huwag mo nang gamitin ang dahilan na iyan. Umuwi ka na. Hindi ko kailangan ng pakialam mo. Si Peter, puno ng sakit at galit, ay tumayo at bumalik sa kanyang selda. Si Alex, desperado, ay pumasok sa banyo para pakalmayan ang sarili. Kasabay nito, tinawag ng parole board ang isang bilanggo na nagngangalang Mulan. Sa meeting, hindi pa nakakaupo ng maayos ay sinabi na ng board. Mulan, dating eksperto sa bomba ng CIA, ay nagsagawa ng 3 pag-atake sa White House ngunit nabigo at nahatulan ng 25 taon. Siya ang utak ng 5 pag-aalsa ng mga bilanggo na nagresulta sa 6 na pagkamatay. Sa mga paratang na ito, mahirap para sa amin na bawasan ang iyong sentensya. Akala nila malulungkot si Mulan, ngunit ngumiti siya ng masama at sumagot, Sir Kudlit, Baker, masaya akong nandito ka pa pagkatapos mong masaksak sa bawat suntok ng kutsilyo. Pero ngayon ay may iba akong regalo para sa inyo. Kaya si Mulan ay naghahanda ng isang plano. Sabay-sabay, ang mga tiwaling security ay nagpasok ng mga terorista. Agad silang naglagay ng bomba sa lahat ng dako at naghintay. Sinabi ni Mulan, Colonel Johnny, natutuwa akong sabihin sa iyo ang totoo. Ako ang nag-iwan sa iyo na nag-iisa sa mundo noon. Ang pagkamatay ng iyong pamilya ay hindi aksidente. Iyon ay isang masining na pag-setup ko. Damn, isang agent ang susugod sana pero binaril ng babaeng pulis sa likod. Nagulat ang lahat. Hindi alam kung ano ang nangyayari. Mas nakakagulat, ilang gusali ang binomba. Nagyanig sa buong bilangguan. Si Mulan ay mahinang naghubad ng kanyang silver bracelet. Pagkatapos, inutusan niya ang 2 pulis na nasuhulan na barilin ang lupon ng parol. Pinatay silang lahat. Pinatay din ng mga tauhan niya ang lahat ng empleyado. Seguridad at kinuha ang kontrol ng kulungan. Narinig ng mga bilanggo ang pagsabog at sumugod sila sa labas. Gayunpaman, bawat isa sa kanila ay litong-lito tulad ng isang batang baka. Nagsuot sila ng sombrero dahil hindi nila alam ang nangyari.
Ang ama ni si Peter ay naapektuhan din ng sabog ng bomba at nasugatan sa balikat. Biglang nag-anunsyo si Mulan sa sistema ng pagsasalita ng kulungan na, "Mahal kong mga kasama sa bilangguan, ako na ang pumalit sa operasyon ng kulungan na ito. Kung gusto ninyo, maaari kayong tumakas para mabawi ang inyong kalayaan. Kung may lakas ng loob kayo, manatili dito at makipaglaban sa akin. Pagkatapos makuha ang pera mula sa gobyerno, pupunta tayo sa ibang bansa at mag-enjoy sa ating pagtanda." Nang marinig iyon, ang mga bilanggo ay labis na nasasabik. Karamihan sa kanila ay nag-alsa at tumakas sa labas. Gayunpaman, ang ilang bilanggo ay gustong baguhin ang kanilang buhay kaya nanatili sila para kumampi kay Mulan. Kasama dyan si Peter, na lumabas ngunit nahuli rin. Mas mabuting makipagsapalaran at labanan siya. Matapos siyang mangudyok sa mga kasama, kumuha si Mulan ng telepono at gumawa ng video na nagsasabing, "Hoy mga anak ng, kung hindi magdala ang gobyerno ng 50 milyong dolyar at isang helicopter, dalhin dito. Papatayin ko lahat ng hostage at i-activate ang bomba para ibalik ang lugar na ito sa panahon ng bato. Seryoso kami, may 6 oras kayo para maghanda. 1 minutong pagkaantala, papatay ako ng isang hostage." Narinig ni Alex at unti-unti niyang naunawaan ang lahat. Bigla niyang natuklasan na ang mga terorista ay nananakot at dinadala ang mga hostage patungo sa kusina. Nag-aalangan siyang lumapit sa isang pulis at tinanong kung ano ang nangyari. Sumagot siya na isang mapanganib na bilanggo ang pumalit sa kontrol ng kulungan. "Ano ang ginagawa mo? Bakit hindi ka pa umaalis dito?" "Pumunta ako para bisitahin ang aking anak at naabutan ako ng pagsabog. Maaari mo ba akong ilabas?" "Okay, kaibigan." Si Alex ay sumunod sa lalaki ng 3 hakbang nang bigla siyang bumunot ng baril mula sa kanyang singit. Inatake niya ngunit nakaiwas si Alex. Sa kasawiang palad, naubos ang bala ng baril, kaya sumugod si Alex para sa kamay-kamay na laban. Pinalo niya siya, bumagsak at nawalan ng malay sa sahig. Pagkatapos kunin ang mga armas at ilang kagamitan, umalis siya agad. Sa labas, dumating na ang mga federal na pulis. Agad silang nag-deploy ng porma sayon upang palibutan ang lugar. Gayunpaman, hindi sila nang ahas kumilos dahil ang terorista ay may simulan ay maraming hostage. Isang ahente ang nagulat sa direktor na kalbo na. May halos 100 bilanggo ang nakatakas. Nag-organisa na kami upang palibutan at mahuli sila sa lalong madaling panahon. Ang natitira ay nakabarikada pa rin sa kulungan kasama ang boss. Si Mulan ay may utos mula sa gobyerno na huwag kumilos ng padalos-dalos at tiyakin ang kaligtasan ng mga hostage. Sa loob, si Peter at 10 kasamang bilanggo ay nagpasyang sumunod kay Mulan. Tinanong niya, "Kusang loob ba kayong sumusunod sa akin?" Isang itim na lalaki ang sumagot, "Opo, Ginoo. Iniaalay ko ang aking katawan, sa akala ko na ang pambabola ay makakakuha ng pabor ni Mulan, ngunit siya, kinamumuhian ng Diyos ang mga mambabola, kaya sinaksak niya ito sa leeg. Ang mambabola ay bumagsak sa lugar. Huwag kang magsalita ng labis. Sa harap ko, patunayan ang inyong katapatan sa pamamagitan ng gawa. Sa kulungan na ito, may isang armory. Sino mang nakakaalam, manguna sa lahat doon." Habang ang lahat ay nagugulat pa, biglang nagtaas ng kamay si Peter. "Paano mo nalaman ito? May balak akong tumakas mula rito, kaya inobserbahan ko ang mga galaw ng mga gwardya. Halika, mga lalaki, mag-armas kayo hanggang sa mga ngipin. Kailangan nating makipaglaban para sa isang bagong buhay at kalayaan pagkatapos." Inakay ni Peter ang lahat patungo sa armory. Totoo nga, puno ito ng lahat ng uri ng baril. Ang mga kasamang bilanggo ni Peter, na unang beses humawak ng baril, ay labis na nasasabik. Ang lalaking kalbo at mabalahibo ay nakita na hindi ka kumuha ng baril. Pagkatapos ay tinanong niya, "Bakit ka nagtitiwala sa iyong kakayahang lumaban ng walang armas? Marahil ang isang kutsilyo ay mas babagay sa akin." Gayunpaman, kumuha siya ng baril at sinabi, "Sa labanan, lahat ay dapat sumuko sa harap ng baril. Ang lahat ng kahangalan ay dapat bayaran ng buhay." Pagkatapos sabihin iyon, sinabi niya kay Peter na gamitin ang baril na ito. Sa labas, ang kalbong direktor ay nagsalita sa pamamagitan ng radyo sa sistema ng pagsasalita ng kulungan na ang mga bilanggo ay dapat sumunod sa batas, huwag maniwala sa mga salita ng mga terorista. Lahat ng nakatakas ay nahuli na at tatanggap ng mas mataas na sentensya, at sino mang sumunod sa kanya ay magkakaroon ng mas mabigat na kasalanan. Si Mulan, galit, ay nagpaputok ng 10 bala sa sahig at nagbanta na, "Wala akong pakialam kung sino ka man." Gayunpaman, ang iyong mga salita ay nagdulot ng pagkamatay ng 10 hostage. Huwag mong hamanin ang kanluran na nakadamit, naiintindihan mo, sa harap ng mga pagbabanta ni Mulan. Ang direktor ay naniwala na totoo, kaya labis siyang nagalit at mabilis na humingi ng tawad. Si Alex ay naka-eavesdrop sa buong usapan ni Mulan. Pagkatapos ay naglabas siya ng peking iPhone at tumawag sa hotline. Hiniling niyang makipagkita sa direktor at sinabi na siya ay nasa loob ng kulungan. Ang mga terorista ay dinala ang lahat ng bihag sa kantina. Kanina, hindi siya pumatay ng sinuman. Ako ay mag-iimbestiga at magbibigay sa iyo ng impormasyon. Kaya sino ka?
Ako ay isang janitor lamang na naglilinis ng banyo at palikuran. Hindi alam kung sino si Alex, kaya inutusan ng direktor ang kanyang mga tauhan. Naimbestigahan ang impormasyon ni Alex mula sa numerong tumawag. Sa loob, pagkatapos patayin ni Alex ang telepono, narinig niya ang pag-uusap sa koridor. Tumingin siya at nakita ang dalawang malalaki, maitim, mabaho na nagdadaldalan. Pinag-uusapan ang plano na mag-party pagkatapos ng misyon. Samantalang pumasok ang isa sa banyo para mag-ayos. Tahimik na nilapitan ni Alex, pinutol ang litid ng tuhod, pagkatapos, sinakal at kumuha ng kaunting dugo para sa isang tatak, nang walang malakas na ingay. Hiniram ang ripple. Ang natitira ay katatapos lang mag-zip ng pantalon at paglabas, natamba. Binigyan ng isang bala sa ulo, nagpatuloy sa paghahanap ng mga bihag. Nakita ni Alex ang dalawa pa samantalang hindi sila handa. Walang ingat, sumugod siya, pinaubos ang isa. Pagkatapos ay humawak ng kutsilyo at lumapit para sa malapitang labanan. Siyempre, siya ay hindi tugma sa isang dating kontrateroristang espesyalista. Tulad ni Alex, pinatay niya ang dalawang ito at inilagay sa mesa na umuusok. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng kanyang anak, ang pinuno na si Mulan. Tumawag siya sa labas para tanungin ang direktor tungkol sa helicopter at sa 50 milyong dolyar. Sinusubukan naming matugunan ito sa lalong madaling panahon. Wala pa ring tugon mula sa gobyerno. Pagkatapos sabihin ng direktor, binaril ni Mulan ang ilang putok para takutin, 3 pang bihag ang mamamatay dahil sa iyong paglabag. Naiintindihan mo ba? Tutugan kami sa lalong madaling panahon. Samantala, papalapit si Alex sa Block B nang. Bigla siyang nakatagpo ng isang grupo ng mga bilanggo na kumuha ng armas mula sa arsenal. Siyempre, kasama doon ang kanyang anak na si Peter. Buti na lang naghahanda si Alex ng armas kaya hindi siya nagpakita kay Peter. Walang nakita, kaya sinabi niya sa kanyang mga kasama, sabihin ninyo pupunta ako sa Block A at kukuha ng ilang bihag. Ngayon, 3 na lang ang natitira sa koridor. Pumito si Alex para mag-akit ng pansin, pagkatapos ay naghagis ng smoke bomb para takpan ang kanilang paningin. Nabulag, nagpaputok sila ng walang habas. Sa gitna ng makapal na usok, lumapit si Alex. Lumapit siya at biglang gumawa ng matamis na galaw, pinaubos ang isa. Ang natitira ay hindi nakatiis ng 3 galaw at sumuko na. Pumunta sa kanluran, ang huli ay takot na takot at tumakbo palayo ng mabilis. Sa oras na ito, si Peter ay nagdala ng 4 na bihag kay Mulan. Ngunit walang bangkay na nakikita. Kaya't nagtanong siya, akala ko pinatay mo na ang 10 bihag para takutin ng pulis. O nananakot ka lang? Sa tanong na ito, si Mulan. Alam na si Peter ay napakatalino. Kaya tila humanga siya sa binata at inutusan ang lahat na lumabas, para mag-usap ng pribado. Pinuri ni Mulan si Peter, "Banata, napakabata mo at may talento. Alam mo ba kung bakit ako dati ay isang sikat na espesyalista sa pag-disarm ng bomba? Ngunit ako mismo ang nagtanim ng bomba sa White House. Dahil kung minsan ang hustisya ay isang komedyante lamang. Ang aking asawa ay ginahasa at pagkatapos ay pinatay ng hindi makatarungan. Ngunit siya ay napatunayang walang sala dahil ang pumatay ay anak ng alkalde. Siyempre, pinatay ko siya at pagkatapos ay nagtanim ng bomba sa White House. Pinahahalagahan kita dahil pinili mong manatili dito upang labanan ang mga bilanggo. Ang mga nakatakas ay tiyak na nahuli na. Pinakawalan ko sila para lang makaakit ng atensyon mula sa publiko. At pressure sa gobyerno. Mulan." Pagkatapos niyang sabihin, biglang may isang bilanggo na tumakbo papunta, hingal na hingal, parang aso, at nagsabing may pumatay sa 2 kong kasamang bilanggo. Marahil siya ay isang pulis na sobrang galit. Agad na pumunta si Mulan sa labas. Lumabas siya at sinigawan ng direktor, "Buisit, hindi mo sinunod ang aking babala, nagpakatanga ka gaya ng babala ko, at ito ang resulta." Pagkatapos sabihin, nagpaputok si Mulan ng ilang bala sa sahig upang takutin ang pulis. Napag-alaman ng direktor na si Alex ang may gawa, kaya tumawag siya at sinabi, "Inutusan ko kayong tumigil o lumabas ng bilangguan ngayon din. Natatakot akong hindi ko magawa." "Bakit? Sa mga nakatakas na bilanggo, mayroon bang isang nagngangalang Peter, 15 taong gulang?" "Hindi." Tinanong ng direktor, umiling ang assistant. Nang marinig ito, nalaman ni Alex na nasa loob pa rin si Peter. Kaya sumagot siya, "Hindi pa ako makalabas dahil ang aking anak na tanga ay nandito. Narito siya." Pagkatapos sabihin, agad pinatay ni Alex ang telepono at nagpatuloy sa pagkilos. Maya-maya, iniulat ng subordinate sa direktor na nahanap na ang pagkakakilanlan ng janitor. Siya pala si Alex, dating kontrateroristang espesyalista ng US Navy. Ngunit siya ay nakakulong sa Iraq Prison 15 at kamakailan lang pinalaya. Nagulat ng husto ang direktor. Sa loob, si Mulan ay nagalit at sinigawan ng kanyang mga tauhan, "Mga walang kwenta, umihi kayo. Pinayagan ninyong lampasan tayo ng isang batang hamak. Sigurado akong hindi siya pulis, kundi isang espesyal na ahente mula sa isang elite force para magkaroon ng ganyang tapang. Kung sino man ang makahuli sa kanya, babayaran ko ng 1 milyong dolyar. Agad lahat ay tumugis sa pumipigil. Si Peter ay walang exception.
pero hindi niya alam na iyon pala ang kanyang ama. Agad tumawag si Mulan sa direktor ng pulis. Mali. Direktor ng pulis, at tinanong ang ahas. Sino ang tahimik na kumukuha ng mga manok ko? Sila ba ay mga tauhan mo? Dahil takot siyang patayin ni Mulan ng mga hostage, napilitan ng direktor na sabihin ang totoo. Siya ay Alex, dating miyembro ng US Navy SEALs. Nang marinig ang pangalan, napabulala si Mulan. Kilala ko siya, napaka-interesante niya. Sabay-sabay, pumasok si Alex sa cafeteria, naghahanap sa paligid, at natuklasan niya na lahat ng hostage ay pinatay sa isang silid. Habang nagugulat, biglang may isang higanteng lalaki na lumitaw. Sinipa niya si Alex, at bumagsak ito sa sahig. Pumulot siya ng medical scissors, ngunit bigla siyang itinaas. Sunod-sunod na sinaksak ni Alex ang tiyan ng kalaban, pero walang epekto. Ang kalbo na maraming buhok ay napakalakas, inihagis si Alex ng 3 metro. Pumulot siya ng baril at pinaputok ito, ngunit sinubukan pa rin ng higanti na idikit ang kutsilyo sa kanyang leeg. Buti na lang, sa halip, naubos ang lakas ng kalaban at namatay, kung hindi, si Alex ay halos sumama na kay kamatayan. Pilit siyang tumayo at lumabas, ngunit biglang inatake. Walang iba kundi si Peter. Hindi alam na ito ang kanyang ama, kaya nagpaputok siya. Buti na lang tumigil siya sa oras, kung hindi, patay na si Alex. Ano ang ginagawa mo? Hindi ka pa umalis, nasa banyo si tatay nang sumabog ang bomba. Tama na, huwag kang magdahilan. Pinatay mo ang 10 naming tao. Ano? Tao namin? Sama-sama ka sa mga terorista, baliw ka na. Peter, anak, alam mo ba kung ano ang ginagawa nila? Sa tingin ko, tama si Mulan. Siya ang nakakaunawa sa katiwalian ng gobyerno, katulad ng sakit na idinulot mo sa nanay ko. Peter, huwag kang sumunod sa kanya at gumawa ng mali. Ang tanging pumapatay dito ay ikaw. Ikaw ang masama. Si Mulan ay hindi pa pumapatay ng kahit sino. Pumaputok lang siya para takutin ng pulis. Pinatay ni Mulan ang lahat ng hostage sa food storage. Huwag kang magsinungaling. Hindi gagawin niyon ni Mulan. Bobo ka ba? Bakit ka maniniwala sa isang kriminal kaysa sa sarili mong ama? Kung i-report ko ito, sisilaki ang pulis at papatayin kayong lahat. Tanga, hindi ko kailangan ng pakialam mo. Hayaan mo akong mabuhay ng sarili kong buhay. Kahit na ipaliwanag ni Alex, matigas ang ulo ni Peter at ipinagtatanggol si Mulan. Sa wakas, kumalma si Alex at sinabi, di ikaw ang magdesisyon. Patayin mo ako para gawin ang gusto mo. Naririnig mo ba? Isang putok lang ang ginawa ni Peter sa hita ng kanyang ama. Pagkatapos ay umalis siya ng masakit. Pilit na tumayo, kinaladkad ni Alex ang sarili sa banyo, binuksan ang bag ng kagamitan na ninakaw niya kanina. Kinuha niya ang bote ng bitamina at ininom ito ng isang lagok bilang pampawala ng sakit. Pagkatapos, gamit ang kanyang natutunang survival skills, tiniis ni Alex ang sakit, ginamit ang kutsilyo upang palawakin ang sugat at inalis ang bala. Paglabas, binalutan niya ang sugat upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Matagal na walang balita. Parang apoy ang dibdib. Agad siyang tumawag sa radyo sa kalbong maraming buhok, at sino ang sumagot? Lolo mo ito. Gago. Natutuwa akong makita ka muli. Nagkita tayo sa mga misyon 15 taon na ang nakakaraan. Akala ko patay ka na sa flight papuntang Iraq, anti-terror. Buong team namatay, pero buti na lang. Nakaligtas ako, pagkatapos ay nakulong sa isang bilangguan. Makalipas ang 15 taon, pumayag ang gobyerno na makipag-areglo sa Islamist group, kaya nakauwi ako. Nang marinig ito, ngumiti si Mulan at sinabi, isang napakadakilang sakripisyo. Sigurado ako na binayaran ka ng mataas na sahod. Ang pensiyon mo ay mas mababa pa sa basurero. Kaya bakit ka pa mananatili dito? Sumama ka sa akin, at magkakaroon tayo ng bagong buhay. Hindi. Nabubuhay ako para sa matayog na ideal, at hindi ako pumapatay ng inosente. Babayaran mo ito. Pagkatapos, pinatay ni Alex ang tawag at nagpatuloy. Tinawagan niya ang direktor at sinabi, ang anak ko ay naakit ng mga terorista upang maging alipin. Kailangan kong makipagsapalaran sa kanila. Makinig, may isang helicopter. Papunta na ang helicopter. Alam na ng gobyerno na pinatay ni Mulan ang lahat ng hostage. Kapag umakyat siya sa hagdan ng helicopter, ihuhulog nila siya mula sa taas. Sisilakay ang special forces at aalisin ang mga natitira. Pasensya na, wala na akong magagawa para tulungan kayo ng iyong anak. Pakiusap, huwag saktan ng anak ko. Wala na ito sa aking kontrol, Alex. Pinatay niya ang tawag at narinig ang mga boses mula sa kusina. Maingat niyang napansin na may mga 5 tao, pero limitado ang bala, at pilay ang kanyang binti. Kaya ang pagharap ay katulad ng paghahanap ng kamatayan. Biglang lumitaw si Alex at pumutok ng ilang bala upang makaakit ng pansin. Ang mga tandang ito ay sumugod diretso. Umurong si Alex sa likod, binunot ang pinto upang lituhin sila. Pagkatapos, dumiretso siya sa harap na pinto at biglang pumutok, pinauwi ang isa. Boom! Crash, diretso papasok, gamit ang terrain. Mabilis na nakaiwas si Alex sa bala ng isang kalaban. Hinintay na lumapit, bigla siyang sumugod, kinuha ang baril, at pinutok. Ang sugat sa paa ay dumudugo,
pero si tatay at anak ay tinitiis. Muntik nang matamaan, naka-reload si Alex. Nakipagbarilan sa nakamaskara, tingnan kung sino mas tumpak. Syempre, ang mga baguhan ay hindi makakasabay sa galing ni Alex na laging tama ang putok. Kararaos lang tumayo, may isa sa likod na gustong sumalakay pero nabigo. Pero ang pinakamapanganib ay si Momenlong, matalino parang aso. Ngayon lang lumabas, wow, ang galing. Ibinaba niya ang baril at nakipaglaban ng patas dahil alam niyang ubos na ang bala ni Alex. Kung gusto mo, marami akong panlaban. Agad silang naglaban sa kamay-kamay. Sunod-sunod na atake pero walang epekto. Sabi ni Momenlong, yan lang kaya mo. Nakakakiliti. Sige pa. Sinipa ni Momenlong ang paa ni Alex. Pinisil ang sugat para damyugo ng husto. Tumayo si Alex at biglang inuntog siya ni Momenlong. Natamba sa sahig. Pinaasa mo ako, dati. Kudlit, dati kang astig, ngayon parang tayo ng kalabaw sa ulan. Nang asarin, ngumiti si Momenlong na sobrang saya. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang tunay na piyesta. Tapos, puputulan ang ulo mo para makuha ang $1,000,000 na bounty. Ang perang ito ang magdadala sa akin sa ika-4 na palapag ng MUNG ton para maglaro ng butiki sa salamin. Pagod na sa butiki sa salamin. Ngumiti si Alex, pilit tumayo, na ikinatuwa ni Momenlong. Biglang sinuntok ni Alex ang lalamunan at ibinagsak siya sa sahig. Gamit ang kanyang special move, dinurog ni Alex ang mukha ni Momenlong. Damyugo ang bibig at nawalan ng malay. Sa oras na iyon, nagsimulang pumasok ang mga espesyal na puwersa sa kulungan sa pamamagitan ng basement. Pumasok sila sa kulungan sa ilalim ng utos ng boss. Nakatanggap simula ng balita, dumating na ang helicopter at pera. Kailangan mong umakyat agad sa bubong, Sir Mulan. Hindi alam na ito ay isang bitag, kaya sinabi, Peter, iwan mo ang baril at sumama ka sa akin. Iniwan ni Peter ang baril at sumama sa kanya. Kung lumundag ka, dapat sumunod. Umakyat ang dalawa, at totoo nga, naroon na ang helicopter. Biglang itinutok ni Mulan ang baril kay Peter. Dahil sa'yo dumating si Alex, anong relasyon nyo? Dumating si Alex dahil sa'yo, ano ang relasyon nyong dalawa? Siya ang aking ama, pero wala akong pakialam sa kanya. Gusto ko ng bagong buhay. Di bibigyan kita ng pagpipilian. Binigyan ni Mulan si Peter ng baril, kunan mo at gawin mo ang gusto mo. Nang kunin ni Peter ang baril, sabi ni Mulan, barilan mo ako, madyugo dito. Bilisan mo. Itutok mo sa ulo ko. Sinunod ni Peter pero hindi niya magawang pindutin ang gatilyo. Ikinatuwa ito ni Mulan, labis siyang natuwa kay Peter. May bagong buhay na naghihintay sa atin. Binawi ni Mulan ang baril at aalis na sana. Dumating si Alex at hinawakan si Peter. Halika rito, anak. Bago pa nakatapos si Alex, pinaputukan siya ni Mulan sa balikat. Agad na tumakbo si Peter at niyakap ang tatay. Nagmamakaawa para sa buhay nito. Sinabi ni Alex sa anak, tulungan mo akong itaas ang baril. Pagkatapos, pinaputukan niya si Mulan sa tiyan. Dumating ang helicopter at naghulog ng lubid. Gusto ni Alex tapusin si Mulan pero naalala ang plano ng direktor. Sinabi ng direktor, kapag umakyat si Mulan sa lubid, ihuhulog natin siya mula sa taas. Ilulubog siya mula sa helicopter. Kaya ibinaba ni Alex ang baril at hindi pinatay si Mulan. Sumakay si Mulan sa lubid, umaasang makatakas. Pero hindi niya alam na ang kamatayan ay naghihintay. Hinayla siya ng pataas pero biglang nahulog. Niyakap ni na Alex at Peter ang isa't isa sa sobrang saya. Sa wakas, nagkaintindihan na ang mag-ama. Pagbaba nila, hindi pa nakapasok ang pulis, lumabas na ang mag-ama. Ang natitira na lang ay linisin ang mga bangkay, dahil lahat ng tauhan ni Mulan ay patay na ni Alex. Tapos na ang lahat. Ipinagpatuloy ni Peter ang kanyang sentensya dito, at naging isang bilanggo na may magandang pananaw sa buhay. Naging isang bilanggo na may magandang pananaw sa buhay. Sa pelikula, ipinapakita na ang mga magulang ay laging nagsasakripisyo para sa atin. Pero may mga sakit sa dibdib na mahirap ipahayag, kaya nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ang mga hirap na ito ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaintindihan ng mga anak, kaya't pahalagahan natin ang ating mga magulang habang may panahon pa. Ang trabaho ni Mo ay magdala ng isang manliligaw, pero walang gustong sumama. Sa mga lalaking iniwan o tinanggihan, sumali na sa grupo ni Mo. Pangako ni Mo, kapag gumaling na ang boses, magre-record ulit ng bago. Kaka-record lang ng 2 video, tapos nagwelga ang lalamunan. I like ang video, mag-subscribe, at pindutin ang bell para sa notification. Para ikaw ang unang makapanood ng mga pinakamagandang pelikula ni Mo. Salamat sa lahat, I love you, bye-bye.